pag goosebumps, parang manginginig tayo kunti dahil na-flattered tayo, overwhelmed. So, binigyan niya ako ng tip. I really wanted to tell you how proud I am of you. I'm so grateful that we met back then. Pero sila kapag hindi nila gusto na ginagawa ko yan, hindi talaga, they don't want me to be tolerated. Hi ka guys! Welcome back to another vlog! Yatsame! Oliver Gemiker! Guys! Kumusta po kayong lahat? Sana nasa maayos po kayong kalagayan ngayon. I'm alone pa rin dito. Tsaka si Andy kasama ko. Marami kaming guests today. Fully booked kami. Thank God, no? Kasi fully booked kami. So it means may perang pumapasok. Unlike sa wala talaga. Or isa, dalawa. So konti lang. Alam nyo, kahit maraming guests, kinakaya ko pa rin kasi that's part of our job. Kailangan malaman natin, maano natin ba na, ganito kasi, iniiwan tayo ng mga parents ko, like, may training ground na kaya ko mag-isa, kaya ko yung peer pressure, kaya ko yung stress sa trabaho, kaya ko na mag-isa, mag-handle sa hotel, oo. Sila nasa bakasyon man sila, and deserve nila nasa bakasyon. Kasi diba ako, umuwi ako ng Pilipinas 1 month and 2 weeks, so sila naman ngayon. Sila uwi dito ka guys, 2 weeks na nagbakasyon, no? After 2 weeks, uwi sila dito and then ilang weeks na naman sila magstay dito and then balik to bakasyon naman sila. Yun ang usapan namin. Kasi nga summer, pag summer, ano talaga na ka guys, magbakasyon talaga yan sila. Kasi nga, yun yung mga German, ganoon talaga sa guys. Nasanay kasi mga parents ko, like, since bata pa sila, dinadala sila ng mga parents nila, like, summer kasi, di ba summer, wala nang klase, walang pasok, so dinadala talaga sila ng mga parents sila magbakasyon somewhere, so hanggang, nadala nila paglaki, hanggang kaya nila maggastos ng sarili nilang bakasyon, kasi dati nung bata pa sila, parents mo magdadala, tapos kailangan talaga yan dito sa German Kagas, dalhin talaga ang mga bata sa nagbakasyon, kasi summer, para may activity sila magagawin, so ngayon, dalang-dala para paglaki ba, madala talaga nila. No? Kasi kailangan din natin kasi travel is knowledge, di ba? And kapag knowledge is power. So, marami nating matutunan. Like for example, sa iba't ibang bahagi ng Europe. So, marami nating matutunan. Marami tayong mga trivia. Dito pala, ganyan, di ba? Ngayon, kakain po tayo ng mangga. Bumili ako ng mangga doon. So, ito, iba yung mangga dito, no? Pagbili ko nito doon sa supermarket ka guys, ay super green pa nito. Tapos after 3 days, ganito na siya. Ano na siya, medyo malambot na siya kasi nahinog-hinog na siya. Kasi pagbili ko nito, super hard pa talaga to, like green na green. So hindi pa siya talaga hinog. Gusto ko sana yun. Kung nakalimutan ko man kainin, kasi nga po, so super busy ko, wala akong time kakain. Dito, kakain ako dito guys, mabilisan. So, kakain dito ka guys, always late na kasi po, minuuna ko pa yung trabahoan ko man kasi kailangan talaga mauna. Kasi kapag mag-isa ka talaga dito ka guys, no? Hindi mo na naisip, kakain ka na pala. Hindi mo iisip mo ba ay trabaho, like, kung magtrabaho ka ngayon, no? Nagtrabaho ako, naglinis, or sa breakfast. Alam mo yun, mentally absent ako. Yes, physically present, pero mentally absent kasi yung brain ko ay parang, yung iniisip ko ba ay wala dito sa trabaho, nandun parang somewhere na ano gagawin ko mamaya naman. Ito, bilisan ko to kasi may gagawin ako mamaya ito, may nahabol na trabaho. Naghahabol lang ng trabaho, naghahabol ng oras. Alam mo yun? Guys, grabe talaga guys ang pressure na mag-isa ka. But thank God kasi binigyan niya ako ng strength at tsaka heavenly knowledge and wisdom. Kasi kung wala yun, walang Panginoon na kasama ko, hindi ko to kaya lahat. Oo. Kaya sabihin natin, kaya mo yan kasi you are a strong person, but without God, you are nothing. Diba? So, magbukas na tayo nito. Kasi kain-kain tayo ngayon while watching TV. Kasi ngayon talaga, ay makapag-relax na talaga ako guys. Kasi, kakatapos ko maligo, wala. At saka dinner. So, ngayon makapag-relax ako. May trabaho naman bukas. Maaga naman ako gigising bukas. Trabaho naman ulit. Kasi may mga guests tayo. Thank God, diba? So, may share po pala ako sa inyo kasi yung guest po pala namin today, taga Munich ba? Alam mo, Munich dito ay malayo.
tinanong ko sila pala ka guys kung ilang oras yung biyahe nila kasi dumating sila dito 6:30 ng gabi. So tinanong ko sila kung anong oras sila nagbiyahe ba from ano daw 1:30 ng hapon. So 6 hours talaga ang biyahe pala no? From München to here. To La Aspe. At saka medyo malayo talaga siya. Sabi pa ng mama ba, mabuti na anak daw niya ay mabilis na magmaneho kasi mag-ina yan sila. Ito silang mag-ina na to. Alam niyo sila ka guys? First time ko nagka-guess na ako talaga nag-check-in sa kanila. Ano sila ka guys? Mga royal blood. Di ba? Alam niyo naman ang royal blood. Mga princess, mga king, queen. Dito sa Europe, di ba? Mga royal blood. Kasi kaya nila Queen Elizabeth. The second, yung namatay na siya. Sila King Charles. Yan yung mga royal blood. Ito sila din. Dito sila. Hindi sila taga Bad La Aspe. Pumunta na sila dito ng one night sa La Aspe. From München sila. Kasi may vigil daw. May namatay. Like, ganun. May vigil sila. Ganun. So, one night ang yun. So, dito sa hotel namin nagstay. So, tinanong ko sila kagis ba? Nagpaano ako guys, nagpa-blind ako na hindi ko alam sila, hindi ko alam yung pamilya nila. Nagpa-blind ako kasi alam ko na. Kasi si Dad Egbert, tinawagan niya ako kanina, sabi niya, Oliver, may guest tayo mamaya ha, mga ano yan sila, mga royal blood daw, mga kasi malaman mo din na may royal blood sila, may dugong bugaw. Dugong bugaw ba yun? Kasi, yung apelyido nila, malalaman talaga yan. Malaman ni kung taga-Germany ka, malaman mo yan. Yung apelyido nila kapag, ang apelyido nila ay may von or von. Like V-O-N. Apelyido nila yun. For example, Oliver or Oliver von Gemmiker. Yung may von or Oliver von Gemmiker. Means may royal blood ka. Ganun sila. Special yan sila. Kasi hindi lang ang tao bigyan ng ganyang apelyido. Sila, ganyan sila. So, malaman mo talaga sa kagis na yayamanin. Kasi kapag royal blood ka dito, ano ka, mga mayaman, marami mga ari-arian, marami mga businesses. Like, ang mama, malaman mo talaga na mayaman. Kasi yung A, yung damit. B, the way she dressed. C, di ba? Yung kutis, kahit matanda na siya, yung kutis niya, at saka very strong na siya. Very strong pa rin siya. Matanda na siya kagay, yung mama, pero strong. At saka, nabiliban lang ako kagay kasi nga, sabi ko, grabe, super yaman ng mga tao ito, pero super friendly. Hindi, kinakausap ko sila, no, like, kinakausap ko sila, like, a normal person, like, hindi ko alam na mayroong, alam mo yun, walang mayaman, walang mahirap, walang, alam mo yun, kinausap ko sila, like, person na, ang bait nila kagay, sabi ko, ang bait naman ito, na ano talaga ko, na-shock ako ba na, grabe no, grabe yung mga tao no, makipagkapwa talaga ba. Hindi mo ma-feel ba na mayaman ka, hindi mo ma-feel na mahirap ka. Di ba tayo, like, maano tayo ba, makarinig tayo ba, na yan si mayaman yan sila, as in, mayaman talaga, like, ganun. Di ba tayo na hindi tayo mayaman, ako, maano tayo, parang mahiya, andun yung hiya kasi daw, yaman nila, malayo yung estado ng buhay natin sa kanila, di ba? Mahiya tayo. Pero, yun yung, training ground ko na dapat pala hindi tayo mahiya. Like, kung kausapin lang natin sila, like, as a person, kausapin natin sila na tao, na hindi mo talaga ipakita na nahiya ka na, hindi ka ipakita na Kasi ako din, as nagtrabaho sa hotel, reception, kasi meron tayong tawag na public relations. Yung public relations naman, kailangan talaga na mabait ka, madaldal ka sa mga guests, like, dami mong sabihin, like, ini-entertain mo sila. So, yun, nadala ko sa, sa trabaho ko. And then, nadala ko din sa vlog. Di ba, malaman nyo na madaldal ako. Kasi nadala ko sa trabaho ko man yan. Kasi kailangan kong maging madaldal. Like, yung German language ko ay very limited lang talaga siya. Pero kinaya ko. Naintindihan naman po nila. Kasi alam na sila naman makaintindi sa akin. At least, kahit mali-mali yung grammar, at least nagkaintindihan kami. Yun ang importante. Sa München, maraming mga royal blood dyan, maraming dyan ang mga mayayamanin na mga part dyan sa München. At alam ko yan kasi kapitbahay namin dito, chika muna tayo, chika minute, kapitbahay namin dito ay sila yung di ba nasa Wittgenstein kami, Bad La Aspe is part of Wittgenstein. So Wittgenstein, sila yung may-ari dito ba? Oo. So,
alam ko yung anak nila andun sa taas. Diba may castle dito? May castle dito sa Velasquez. Sila yung may ano-ano dyan. So, diba nakita nyo dito sa Velasquez, maraming mga windmill. Yung nag-ano ng, windmill ba yung nag-ano ng mga kuryente? Sila din may-ari. At saka sila, nakapunta niya dito sa bahay. Pumunta niya siya. Princess ang tawag namin sa kanila. Kasi mga princess man. Prince, princess. Uy, kagos, ang bait din kagos ba? Super bait ng babaeng iyon. Okay. Pumunta sila dito sa bahay, nagkausap sila ni Dad Uwe, Dad Egbert, nagkausap sila kasi may something doon dati na kailangan na mag-usap, personally, so pumunta sila dito sa bahay. Tapos kilala niya ako, nakita niya ako, pero ngayon, parang matagal-tagal na kasi gagas, baka nakalimutan na niya yung mukha ko. So, ano siya, hi Oli tawag sa akin. Tapos ang kapatid niya noon, artista rin sa Germany. Artista, oy! Sikat na artista. Ang kapatid niya, artista, lalaki. Gwapo, mayaman. Tapos dito, kapag ano siya, kapag day off ata niya or wala siyang trabaho, hindi siya nagtitaping. Umuwi siya dito sa Laas, tapos magja-jogging yun siya. Sige. Lagi. Magja-jogging siya. Tapos palagi mo siya makita sa TV. Makita mo sa TV, ini-interviewin siya. Makita mo sa TV dito sa Germany ha, na meron siyang bagong film, may bagong siyang series. Ganun siya ka, guys. Tapos sabi ko, ito may artista na sa taga-Lasri man to, eh. Para feeling ko, i-friend ko na din to para mag-artista din ako. Hindi mo malaman ba na kung pumunta sila dito, very simple lang sila dito. Maglaba, mag-bike, maglinis yan sa garden nila. Pero kapag ano na sa mansion kasi sila nakatira kasi may bahay din sa dito na malaki mansion. May mga guard ka, guys. Tapos kapag dito, walang guard, di ba? Doon lang, mayroon kasi super lucky naman. Kailangan talaga din. Kasi tourist ba, no? Tourist spot siya. So, kailangan may guard. So, maano mo talaga, like, uy, grabe ka, amazing. Grabe sila ka, mabait. Grabe na sila kayo. Dito na sa very high na pinahanap sila mayaman, may privilege, princess pa, may royal blood. Pero, humble pa rin sila ka, guys ba? Nakikipag-usap sa amin, ay, grabe. Tapos ngayon, na-amaze ako sa mga guests ko ngayon. Super bait. Sinaro ko ba, may breakfast ba kayo tomorrow? May breakfast. Binigay ko ng ganito, ganyan. I-explain ko pa. Tapos tinanong nila ako, saan ba pwedeng kakain dito? So tinanong ko sila, hindi ba kayo nakapunta sa Aspia? First time nila. So, okay, na-explain ko kung saan sila pwedeng makakain na masarap. So doon ko pinapunta sa medyo masarap talaga. Yung mama at saka yung anak niya, tawang-tawa sa akin. Yan, nag-usap kami na, normal. Grabe. Kain po tayo ng mangga. Masarap. Ito ay bagoong binigay ni Raquel nung pumunta dito sila sa bahay. Bigyan ako ng konti kasi sabi ko, hindi ako ng konti kasi ano ko ng mangga sa bangka ba? Sarap. Kaya sabi ko ba na wala talaga tayong karapatan na maging boastful or hambog, no? Kasi sila nga, super yaman na pero very down to earth. Tayo ba na sinul ba tayo, di ba? So, wala tayong karapatan. Di ba? Sila, doon ko na-realize nga, yun pala talaga yung sinasabi din ng mga parents ko na always stay humble, Oliver. Kahit ano pang nakamit mo sa buhay, kahit ano pa yung super dami mo ng achievements, always stay foot on the floor or on the ground. So, yun ang sabi nila palagi sa akin, yun yung palagi nilang iniiwan sa akin. Kasi nga, lahat to hiram lang at saka hindi natin madala, no? Kung mamamatay man tayo lahat, at least naranasan man lang natin to kasi nga God is great, God is good, God is kind. So ngayon ka guys, magtatrabaho po tayo sa hotel. Kaya na pa ako nagtrabaho, maaga-aga pa kasi nag-ano ko ng breakfast for the guest. Sabi ko sa inyo, yung guest namin ay may dugong bughaw. Royal blood ba? I mean, pero tama ba yung sabi ko, dugong bughaw? So, dito, ito yun. Dito siya natulog. Yung kanina. Tapos, may story po pala ako sa inyo. Quick story po. Nito kanina. Kasi, di ba, nag-prepare ako sa kanila ng breakfast. Mag-ina po yun. Anak niya at saka yung mama. So, quick story lang talaga to para magtrabaho na po tayo dyan. So, kaya na breakfast. Sabi ko kaya good morning.
maayos ba ang tulog nyo, kumusta ang pagtulog, at saka kumusta ang room. Tapos ang sabi nila, good morning, sabi nila din na, maganda ang room, tahimik dito, makatulog ka talaga ng maganda, maayos, kasi po hindi daw maingay. Maganda daw talaga dito tulugan. At saka, malaki ang room, at saka malinis. Yun ang sabi nila. So, I am flattered. Sabi ko, oh, thank you, that's right, Mish. Ganon. Sabi ko pa. Tapos, sabi ko, sige, mag-prepare na ako ng breakfast para sa iyo. Bigay ko na yung mga breakfast, kainin ninyo. Tapos, binigay ko na, Sabi pa niya doon, guys, So, wow! Binigay mo talaga kung ano ang gusto namin, Kasi, di ba, may kami yung paper, settle yung tawag nun, paper, kung mag-fill out kayo doon kung anong breakfast at kainin mo, inumin mo for the breakfast. So, kung ano yung cross-cross na doon, yun ang ibibigay ko at i-prepare. Sabi niya, pinipare mo talaga kung ano yung namin doon. Yes, of course. Kasi yun ang wish nyo. Diba? So, sabi pa niya, kahapon, diba ako yung gumawa ng reception, ako yung nag-check-in sa kanila. Sabi niya, kahapon, ikaw yung nagtrabaho sa reception. Kahapon ng gabi, tapos ngayon, ikaw naman sa breakfast. So, ginawa mo lahat ng mabuti, maganda, and then you're always laughing, hindi laughing but smiling yung sinabi niya. Always smiling, then you did it great. Nakita namin, na-appreciate namin. Tapos, sabi niya nung kagas, sinabi niya ako noon. So, pero ako goosebumps ako, nanginginig ako sa happiness, goosebumps, di ba? Sometimes may ganun tayo na goosebumps tayo, tapos pag goosebumps, parang manginginig tayo kunti, dahil flattered tayo, overwhelmed. So, binigyan niya ako ng tip. sabi niya, story ko So, naka-over siya dito, opo. Tapos ako naman kasi bigay ko yung anong gusto na, serve. Tapos sabi niya, this is for you. So, hindi ko sinabi na ang laki pa na nito kasi para baka bawiin. Sayang din, pera din yan. Sabi ko sa isipan yun, laki naman ito binigay. Pero tanggapin kasi tip po iyon. So, yun ang pinakamaganda kapag nagtrabaho ka sa hotel, sa bar at saka sa restaurant. Kapag nagtrabaho ka sa bar at saka restaurant, mas malaki ang tip na matatanggap mo everyday. Mas malaki talaga kasi every time nga may mag-order na pagkain, magbigay talaga siya ng tip. So hanggang mapuno yan, everyday pa yan, di ba? So mas malaki. Unlike dito naman sa akin, kunti lang, pero yun, sabi ko, laki naman ito. So tinanggap ko, sabi ko, hello, thank you so much. You don't need to do this. Plastikan. Hindi naman sabi na, you don't need to do this. Huwag mong sabihin ganun kasi tip is, bonus po yan. Binigay ka ng tip, bonus po yan kasi maganda yung service na binigay mo. At nagustuhan ka nila. Diba? Though, hindi naman talaga, talaga yung magbigay ka ng tip. At, alam mo, as a person, magbigay talaga tayo ng tip. Upo, ako, nung ako sa Pilipinas, pag may change, ibigay ko sa kanila, i-tip ko na lang yan kasi nga, magkano naman yung bigyan natin, 100, 200, mapifeel ko din po yung kagaya. Kasi nga, ako din, nag-work sa hotel. So, parang good karma will return. Well, back to you. Come back to you. Ganun. So, ko siya sarili ko. Yung nasa Pilipinas ako, makita ko sarili nung nag-service pa. Ganito din ako sa Germany. So, diba? Why not magbigay? So, appreciate ko. Sabi pa niya, kasi you did it great. Na nakaya mo lahat. Kasi kahit mag-isa ka lang. Tsaka, maganda din yung hotel, ang service. So, binigay niya ko nung, sabi ko pa, thank you. Tapos yung anak niya, na lalaki, tumitingin, nag-smile siya, yes, yeah. Sabi niya, tama si mama, ganun. Alam mo yung mga ganun, bonus na po yun kasi ako, kapag nagtrabaho tayo sa public relations, ganun, or dito, kailangan niya talaga yung gawin natin trabaho. Sabi ko rin sa kanya, sabi niya kasi, di ba, na ako na natrabaho kahapon sa reception, tapos dito, lahat ng ginawa ko. Sabi ko, because it's my work, sabi ko, so, kailangan ko talagang gawin kung ano yung tamang gawin. So, sabi ko pa doon ba, in-explain ko ba, if you have work, do it with passion, do it with love, give your 100% service, give your 100% in everything, kung ano pa ibibigay mo dyan. Kasi po, yan yung trabaho mo at dyan ka din kumukuha ng, yung salary mo, sahod mo. Kasi kung wala kang trabaho, wala ka din salary. So, give everything. Oo, kahit stress ka na, kahit pagod ka na, kasi it's part of your job, it's part of growing up, diba? So, ibigay mo pa rin yung best mo para sa kanila. Kasi yun ang trabaho mo, na-flattered. So, diba ka guys? And if you're a good person, makita din talaga na yung personality mo, panglabas at pangloob.
Hindi lang yung to show, for show, hindi lang ganun. Pero, meron naman, sometimes we have a dark side, you know, because we are not perfect. But, you know, yung dark side natin, makokontrol naman natin yan kapag if you want. At saka, choice din natin yung gawin natin yon. Alam nyo, kapag lalabas yung dark side natin, kapag punong-puno na talaga tayo, like, hindi natin makayanan kaya mag-burst out na siya. So, because we're not perfect. Alam mo, yung happy person, minsan magagalit din, minsan mapupuno din. So, that's life. Yun yung mga spices natin sa life. So, ngayon po ay mag-work na po tayo para dito ma-football. Hindi tayo ma-lay off. Everything comes to an end when you're you. So guys, mga royal blood ay nagsasabi nun ha na na-appreciate nila yung tayo mga Pinoy. So sabi ko talaga like ipaano talaga natin ba like tayo yung representative ng mga Pinoy dito sa ibang bansa na nagtatrabaho ng mabuti, nagtatrabaho ng marangal na walang inapakan na tao para magkapera tayo. 'Di ba? Yung the best at yun ang gusto ng Panginoon. So ngayon, I'm going to work faster kasi po may trabaho naman tayo mamaya. So kailangan natin magtrabaho kailangan natin bilisan to para makapag-relax tayo kunti. At saka after relax, trabaho naman. Ganun lang life kapag mag-isa ka dito sa bahay. Oo. Tapos na po ako sa trabaho at saka nilakad ko na din po si Andy. Doon kami pumunta papunta sa castle. Sorry, dito sa La Aspe. So ngayon, magluto tayo ng lunch natin. Barbecue po ang lunch natin ngayon. So, barbecue tayo. So, linisan na natin tong grill para makapag-prito na po tayo. Makapag-grill. Na-turn on ko na po to kaya may init-init na. Ngayon po, summer dito sa Germany but palaging maulan at saka windy. Hindi ko na mag-get on Germany ha. Sinasabi ko sa Germany na ha. So, ayan. Lagyan natin siya ng oil. Luto tayo ng lunch kasi kailangan kakain talaga tayo. Ano na po dito ka guys, mag-alas 3 na po ng hapon. Diba, late na tayo. Dito sa mga bansa, kapag magtrabaho ka, walang tagaluto sa'yo. Ikaw magtrabaho, ikaw magluto, ikaw maghugas ka, lahat. Sa atin kasi, pag may trabaho ka, pagdating mo sa bahay, may nagluto na, tapos na ang pagkain, tapos na niluto, kakain na lang. Dito sa bansa, you will do everything, as in, everything. Kaya, maswerte rin tayo at blessed kapag meron din tayong mga kasama sa bahay, pamilya, kasi sila meron siyang initiative, meron silang common sense na, pagod si Oliver, pagod si kailangan pagdating nun, patapos ng trabaho, may kakainin, like my parents, kaya, dito sa mga bansa talaga ka guys, swerte-swerte lang talaga, at saka, blessed tayo, hindi naman swerte-swerte lang, but, alam mo, doon na tayo binigyan, yung journey natin ba, alam na yung journey na binigyan ng Panginoon sa atin, doon talaga tayo mapunta, diba? Kaya sabihin ng iba ba, nasa ibang bansa ka, mayaman ka na, marami ka ng pera. No. Yan, ito yung, natin ngayon, barbecue. Barbecue na may mga, may mga gulay-gulay on kalagay, mga paprika. Ano kaya to? Barbecue na, to siya, kaning baboy. Hinuhog na, Kaya sabi sa inyo, maswerte-swerte lang talaga sa ibang bansa. Hindi rin lahat, 'di ba? Hindi lahat nakapunta sa ibang bansa ay maswerte. Yung iba nga pinipilit na lang talaga para may pera. Kaya ako, I'm so blessed at thankful sa Panginoon kasi binigyan na ako ng mabubuting tao. At saka supportive sa ginagawa ko and everything. 'Di ba? Thank you Jesus sa lahat. Kumakain po this moment of time. Ayan ako siya. Ay, ito pa pala sinuot ko kasi binigay po ito pala ni Ma'am Daphne from USA. Kaya ito, may USA polo. Polo siya na yung brand niya.
Maganda. So, gusto ko to. Okay. Pero ito, ginagamit ko lang siya pag magtrabaho ako. Oo, sa trabaho ko, hindi ko pa siya nagamit like maglakad. I mean, maggala. Iba kasi ang style ko sa trabaho, iba din ang style ko pag gumagala, iba din ang style ko na sa bahay. Ano? Kaya sabi ng parents ko, Oliver, yung cabinet mo dito, yung walk-in closet mo, punong-puno na. Nung pag-uwi ko kakis, binigay ko talaga sa mga pamangkin ko kasi nga sila na po yung next generation na makasuot sa akin yung, alam mo yung kasyang-kasya nila. O, binibigay ko para hindi mapuno yung ano ko. Sabi pala ako sa inyo, di ba kahapon, nagtrabaho din po ako. I-share ko talaga sa inyo lahat yung ano na nangyari. Kahapon ba, may ano ako, taga-Hamburg siya, at saka isa siyang nurse. Hindi, isa siyang doktor. Taga-Hamburg, isang doktor, tapos pumunta siya dito sa La Aspe kasi parang na-assign siya konti dito, na-assist sa hospital. Alam mo ka guys, sa booking.com ba, kasi sa booking.com man sila nag-book. Sa booking.com, iba-iba ang price. Kapag direct kayo mag-book sa hotel namin, mas maka-less, mas may less, unlike sa third party online. So, ngayon, nag-check out na siya, kahapon ng gabi, nag-review siya sa aming hotel. So, nilagay niya dun ka, guys, kasi marami yung choices nga, ilagay mo doon. Ano, binigay niya lahat, 10 points, 10. 6 kasi yun, 6 lang yun. 6 po iyo, tapos isa doon sa comfortable ba, yung isa, yung way, yung isa, yung about sa room, yung isa, ano pa ba yung malinis ba, yung isa, basta marami, 6 yun siya na, ilagyan mo siya ng, sa isa, 10 points, sa isa, 10 points, lahat yun nilagay niya, 10. Tapos nagsulat pa siya sa ibaba na, she's a very, satisfied, tsaka gusto pa niyang bumalik ulit, nilagay niya doon, at tsaka, very friendly ang staff, di ba? Ang staff, ako po yun. Very friendly yung with our bata o yung nagtrabaho, employee. Ako po yun, kasi ako man nag-chicks ka, ako lang naman isa dito. So, na-amaze ako. Tapos, sinend yun ni Dad Egbert sa akin. Siya, Oliver, very satisfied yung guest sa'yo. Tingnan mo, sinend niya sa akin. Pag-send ko, pagkita ko, super happy. Super happy ng mga parents ko. Sabi pa nila kagay, so, so, Oliver, ayan na lang namin umuwi dyan. Oy, ikaw na lang bahala dyan sa hotel. Siya, huy, uwi din po kayo. Huwag nyo na ako iwan dito. Sinabay nila ako mga parents ko. Sabi niya, kaya mo na talaga mag-isa pala. Tapos yung mga guests ay satisfied sa trabaho mo. So, dahil satisfied ang mga guests, then happy din po kami sa'yo. Satisfied din kami sa trabaho mo. So, gano'n pala. Yeah, sabi niya, ayaw namin umuwi ka, Oliver, mag-stay pa kami dito ng 3 weeks pa ulit para mas satisfied pa talaga mga guests. Tapos nagbibigay pa ng mga tip. Kahapon, binigyan ako ng tip. Kanina, binigyan ako ng tip. Sabi ko sa iyo, sa totoo, this week po, I think nakaano na ako, 100 plus euro na yung tip ko. 100 plus euro na yung natanggap ko this week. This week lang yun. Sana next week, over next week, meron pa. So, nung nasa 100 plus euro na yun, nasa almost 10,000 pesos. Diba? Malaking bagay na po yun. Sabi pa ng mga parents, sabi pa ni Dad Ove, Oliver, I think mas malaki pang tip na tanggap mo kaysa sahod mo. Ay. Hindi naman, mas malaki pa. Ngayon naman kami nakatip-tip masyado, tip-tip. Nakatip talaga kasi summer, maraming guests, summer. So, nagbibigay talaga sila ng tip yung mga guests. Diba, Deng? Diba, Ande? Kagas, dito po namin nilagay yung limonsito. So, 2 puno po ito. Ito ay may bunga. Ito yung sa akin. Kay Dad Ubi po ito. Kay Dad Ubi po, kagas, ay bagong pamumulaklak po ito. Ayan, tingnan nyo. Maraming, dry na yung bulaklak niya, nahulog. Kaya, maghintay po tayo na may bagong bunga po ito. May isa pa dito, kunin lang natin to kasi isa. At saka yung akin, ito naman, So, kuha tayo ng mga limonsito. Ito. Mag-harvest po tayo kasi ilagay natin sa toyo. Gawin natin, diba? Sabi ko sa inyo. Limonsito na very, very, ito na siguro. Ito. Ayan. Kagaya ito, diba? May harvest na tayo na limonsito. Ito pa, Ito, mamunga naman to. Tsaka may tao din dito, naghihintay ng pagkain.
Diba? Diba, Deng? Sabi ko sa'yo, Deng. Tingnan. Ande. Cute, 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 cute ng batang ito. Guys, mag-harvest po tayo ngayon ng aking strawberry. Wow, harvest time. Ilagyan lang po natin ang ating lagayan dito para malagay talaga natin. So, this is my strawberry. Ang daming bunga. Ang daming hinog. Ayan, ayan. Uy, wow. Tingnan nyo naman. Oo. Ang laki-laki naman ito. Uy, ang laki ka, guys. Tingnan nyo. Uy, uy, ang laki. Wow. Strawberry natin na tinanim natin last year. So, marami pa dito. Tingnan nyo. Diba? Tingnan nyo. Tingnan nyo. O, diba? Ang sabi ko sa strawberry na to, hindi natin kailangan bumili pa sa market kasi may tinaniman tayo at saka strawberry season man. Kapag may itinanim, meron tayong aanihin. Kaya magtanim na kayo dyan para may anihin kayo. Maganda lang ang strawberry kasi ano siya ba? Mabango. Mabango siya. Ito. Ito oh. Uy, ang dami naman ito. Like, what? Ito oh. Ang dami hinog pero ang iba maliliit, iba malalaki. Minsan hindi ko mag-gets. Ito na oh. So andito pa. Ito oh, malaki oh. Ay, sorry. Ay, nadaot. Daot siya. Sira siya, sira. Ito. Ito. Ito oh, maliliit pa oh. Ito maliliit. Pero okay na to. Okay na this, kahit maliliit. Masarap na to ka guys. Kasi nung nakaraan, nag-harvest ako dito. Ano siya, matamis. Matamis naman siya. Dito naman tayo. Sa kabilang ibayo. Wow, hugasan lang natin to before kainin. Kasi hindi natin alam. Baka meron itong mga dirty chicks. Alam mo yun? Ang dami oh, pero ang liit-liit. Ito oh, ang liit-liit. Pula-pula pa. Maliit na mapula. Super ano na siya oh, super hinog na talaga siya. Napansin nyo? Maliit na mapula-pula. Ito oh. Dito naman tayo sa kabila. I'm so happy ba kasi meron tayong strawberry na tanim dito. Ito pa. Ito. Happiness is the key. Sarap maghanap-hanap, no? Sarap mag-ganyan-ganyan. Ito pa, oh. Ang sarap maghanap-hanap ka, guys. Promise. Kasi parang sabihin nyo ba, uy, ayan. Diba? Alam mo yung feeling ko. Sana alam nyo yun. So, I think yun na lang. Yun na ka, guys. So, ito na ating strawberry, Andy. Dang, this is our strawberry. Look. Our strawberry. Ang saya ko ka, guys. Kasi meron tayong strawberry ngayon na pick. Picking strawberry man tayo ngayon. Lagay muna natin to dito. Wow! So guys, itatry na po natin ang ating strawberry na pick harvest. Try na po natin. Kulay sila oh. May rose. So, sorry po, maingat po ang coffee machine kasi naglilinis ako ng coffee machine ngayon. Sarap din. Deng. Yummy.
Yummy siya. Pero, hindi masyadong matamis. May matamis din. Yung last na kinakain ko matamis. Sarap eh. Dito lang tayo magkain ito. Pakita ko sa inyo na paano kumain ng strawberry. Kapon po, si Red Ove nag-message sa akin. Ano yun? Heartfelt message. Sabihin ko sa inyo, una, sa German. Sabi niya dito, in German to ha, pero i-translate ko later in English. Sabi nito, Ich wollte dir unbedingt noch sagen, stolz dich auf dich bin. Ich bin so dankbar, dass wir uns damals kennenlernen durften. Vor allen Dingen, dass wir es geschafft haben, dass du Deutscher bist und meinen Namen angenommen. Yung mga German ngayon, yung mga sa German, tira nila yun. So ngayon, let's gonna translate here in English. Sana ba yun? Kasi sabi niya dito, I really wanted to tell you how proud I am of you. I'm so grateful that we met back then. Above all, that we managed to make you a German citizen, and take my name. And use my name. Kasi ba, gimmicker, di ba, ang gamit ko na ngayon. So, they are very proud of me. So, di ba? Hindi yung joke, kagay sa message talaga lang sa akin in WhatsApp. So, screenshot ko po yun. Ayan, oh. Yan, screenshot ko po yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Di ba? Message talaga nila yan sa akin. Ni Dad Uwe nag-message sa akin. Kasi nga po, na-proud sila sa, na-manage ko yung hotel na mag-isa. Satisfied ang mga guests sa akin. Kaya, yun ka, guys. Very proud sila sa akin. Kaya yung mga parents ko parang nag-send talaga sila ng message sa akin or nagsabi talaga sa akin personally how proud they are of me. And tayo na makarinig nun, no? Like, oh, thank you. Like, ma-flatter tayo na ma-happy tayo na sila nagsasabi ng ganyan. Na yung bang tao na accept tayo. Ay, yung lows and high ko, ma-accept nila. Yung ups and downs ko, andyan sila. I'm so grateful sa aking mga parents kasi they are very loving, they are very considerate minsan. Pero hindi nila ako tinetolerate. Like for example, kung ayaw na lang gawin ko yan, hindi talaga nila gusto. So hindi ko din gawin. Kapag i-tolerate, like kahit hindi nila gusto na gawin ko yan, sige na lang para walang ano, di ba? Pero sila kapag hindi nila gusto na ginagawa ko yan, hindi talaga, they don't want me to be tolerated. I-tolerate kasi po, sila mas marami na experience sa life. Diba? Mas marami na. Unlike sa akin, kailangan pa natin na ma-experiences. So, sila yung taga-turo sa atin. Mga parents ko taga-turo sa akin. So, kapag yan ang gawin ko na hindi nakakabuti sa akin, so hindi ko din gagawin. Kasi alam nila ang kalabasan. Kasi baka they've been there. Yung, alam mo yung nangyari na sa buhay nila, diba? So, gusto ko yun. Like, gusto ko may magtuturo sa akin. Kung ano yung nakita nyo, yun din ako off-cam. Kung ano ako, yun. Well, hindi ako nagpapakunwari, hindi ako nagpakitang tao sa kanila lang, lalo sa mga parents ko. Kung paano lang ako nagustuhan bilang ako, yun din ang ginagawa ko. Yun yung pinapakita ko. Kasi nga, mahirap po na magustuhan tayo ng mga tao, pero nagpapakitang tao tayo kasi deep inside nasasaktan tayo or hindi natin yung gawin. Mas maganda na po yung kahit hindi tayo gusto ng mga tao, at least nagpakatotoo tayo, di ba? Nag-gets nyo po? So, guys, mag-end up ako sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. God bless us, guys. Stay safe. This has been Oliver Gamiker. And then, cheers! Kain po tayo!